Good day to each and everyone. This is my video report. So before I start my video report or discussion for today for this video, I would like to introduce myself first. So I am Ryan Narciso and I am 24 years old and I live in San Isidro, Tarlac City. And my hobby are playing basketball, playing games in esports like Mobile Legends, Hawk, and some offline games that I used to play every day or sometimes when I am bored. So what interesting about me? If you notice that I am already 24 years old and if you compare my age to my classmates, uh, they are they are ahead of almost 4 years. So yes, I stopped my schooling or studying because I prioritize working. So I work in a company where it is a factory. Yes, if you know the international wiring system. So I worked there on almost 22 months or almost 2 years. So yes, and I spent my my 2 years in that in that yes in that company. So then while I am in working in that company, I realized that yun nga, I realized that dapat yun nga, hindi dapat ako makontento yun nga, working in a factory, it was so very hard, ganun. Talagang hindi ko kinakaya, parang na-realize ko na agad na, yun, dapat hindi ako hanggang dito lang, ganun. So, ganun po yung sa na-realize ko kaya naman halos naisipan ko nga na bumalik ng pag-aaral. So, yun, syempre, alam naman natin na when you are a degree holder, there is a much better position or job looking for you or ahead of you. Kaya naman yun nga, naisipan ko na mag-aral, ipagpatuloy yung pag-aaral ko para may mas magandang kinabukasan na o may magandang mangyari pa para sa akin in the future. So yun nga, ito nga kahit paano naman, third year na ako na ipagpatuloy ko pa rin sa gitna nga po ng madaming pagsubok like yung sa CRE and yung sa college admission test nga po na kung saan kapag papasok ka ng first year of college. And yun lang naman po yung sa introduction ko and magpuproceed na po tayo sa aking video report or discussion. So yun, magproceed na po nga tayo dito sa aking discussion. So my topic now, it's all about secondary healthcare specialist services. Yun nga, banggitin ko lang po na I am from group 3 and yun nga po yung subtopic ko. And ano nga ba yung secondary healthcare or secondary care? So sabi nga niya dito is about secondary care is more specialized level of care, often by doctors who have certain expertise. So yun nga, kung papaliwanag nga po natin o sa madaling salita, yung secondary care nga daw po ay yung may mga specific na level of care na kung saan specific diseases or specific of body yung kanilang ginagamot. So yun nga po yung sa secondary care. So moving on naman po sa mga doctors or mga specialists na may mga specific nga po na level of care para mas maintindihan pa po natin ang specialist services po nila and yung trabaho po talaga nila. So unahin na po natin dito is yung allergies. So kung babasahin po yung dito sa allergies or from the word na allergies ay syempre yung allergist doctor, ginagamot po niya is yung may mga allergy na mga pasyente. So mostly kapag may mga allergy is specifically sa katawan ng tao which is nga po sa balat, ganyan, or yung sa daily living life po nila pag may mga yan, halimbawa pag may mga nakangati, ganyan, or may mga kakaibang nangyari sa katawan po nila, ganun. So yun nga po yung ginagawa ng allergies. And syempre, sabi nga din dito kasama na rin yung asthma at saka yung hives na may mga condition. So pangalawa naman po is yung sa infectious disease doctors. So dito sa infectious disease doctors, alam naman po natin kapag sabi infectious disease, ito yung mga nagtitreat nga po ng mga like virus. So syempre kung sabi nga niya dito, treatment of contagious diseases. So, ibig sabihin is yung mga kumakalat na mga diseases like mga virus. So yun nga, infectious disease doctors, trabaho nga po niya na it's either gumawa ng mga vaccine or gumawa ng mga gamot para ma-stop or ma-prevent nga po yung pagkalat ng isang particular na virus. Ganun po yung ginagawa ng infectious disease doctors. So moving on naman po sa number 3 natin, which is yung ophthalmologist. So ang ginagawa po ng doctor na ito is yung
pinapagaling o tinitreat po niya yung sa vision or yung paningin po ng isang tao. So yun nga, kung halimbawa kung malabo or it's either talagang kailangan na nga po ng treatment ng mata ng isang tao, yung ophthalmologist po talaga yung kailangan po natin dyan para mapagaling or para hindi na nga lumala na mapunta pa sa pagkabulag ng mata po natin. So yun nga po yung trabaho ng ophthalmologist. So number 4 naman po is yung nephrologist. So yung nephrologist naman is yung ginagamot naman po niya is yung sa kidney, renal failure, lupus, kidney stones, and hypertension, and more. So kung sa mga mahilig po mga uminom ganon, na magkakaroon nga po ng complication sa kidney. So kapag yun nga, halimbawa, nagkasakit ka sa kidney, syempre, nephrologist po talagang kailangan po ninyo. Ganun po yung ginagawa ng nephrologist. And yun nga, ang dami pa po niyang mga ibang trabaho maliban nga po kapag may mga kidney failure, other problem po sa connected nga po dun sa ginagamot po ng nephrologist. So number 5 naman po is yung sa neurologist. Yung neurologist po is napaka-vital po ng role niya na kung saan tinitreat o dinadiagnose po ang isang pasyente based nga po sa kanyang nervous system, kung ano nga po yung nagka-problema sa nervous system. So yung alam naman natin, nervous system is connected po siya sa spinal cord natin, brain, and yung sa, if I'm not mistaken, sa heart po. So ganun po nga kasensitive yung sa trabaho ng neurologist. So one of the example nga po ng mga pasyente ng neurologist, which is yung mga na cardiac arrest or mga heart na heat stroke yan or heart stroke po yata yun, if I'm not mistaken. Ganun po yung ginagawa ng neurologist. So number 6 naman po is yung pulmonologist. So from the word na pulmonologist, yun nga, nakafocus nga po siya sa pulmonary system na kung saan yung part po ng pulmonary system, which is yung lungs and heart. So dahil nga lungs and heart po yung pinag-uusapan natin dito, ginagawa po ng pulmonologist is yung tinitreat o ginagamot nga po ng doktor na ito yung paghinga ng isang tao. So yun nga, kapag nagka-problema ka sa panghinga, halimbawa na lamang kapag yun nga, kapag may mga asthma, ganyan, doon na po natin kailangan ng isang pulmonologist. So, yun lang naman po yung sa pulmonologist. And next one naman po is yung sa otolaryngologist. So, ang doktor naman po nito, yun nga, tinutukoy na dito na ginagamot po niya is yung sa ear, nose, and throat. Siyempre, kapag sa ear naman, alam naman natin na kapag, halimbawa, marumi na or may mga nagkaroon ng inflammation or pagdurugo or something na kakaiba sa tenga mo or talagang hindi ka na makarinig, yun nga po, otolaryngologist kailangan. And sa nose din, kapag halimbawa, nahiraman ka ng makaamoy, ganun, or yun nga, nagdurugo or something na kakaiba na talaga, yun nga po yung ginagamot po nila. And kasama na rin po yung sa throat na kung saan, yun nga, halimbawa kung talagang nahihirapan ka ng magsalita or magbigkas or basta paglunok mo is may masakit na, ganyan, and kakaiba na talaga at parang palala na or bago pa lumala, syempre, pumunta na po tayo dito sa otolaryngologist. Ganun po yung purpose o ginagawa ng otolaryngologist. So, moving on naman po sa pang number 8 po natin, which is yung sa psychiatrist. So, from the word na alam naman natin na yung psychiatrist is pinapagaling po niya, which is yung mga taong may mga medical health conditions. So, ginagawa po nila yung medication, counseling, and hospital treatment. So, mostly sa mga nagiging patient nga po ng mga psychiatrist is yung mga may mga nalulung sa droga, ganyan, or may mga bata or mga taong may mga masamang experience or may mga trauma, ganun. Ganun po yung mga kina-counseling po nila. Which is, syempre alam na, psychiatrist is mental health conditions nga po. Kaya nga po ganun yung trabaho po nila. So, next one naman po is yung sa radiologist. So, dito sa radiologist, gumagamit nga po sila ng medical imaging. So, gumagamit sila ng ganun is para matukoy nga po kung ano nga ba yung pinakasakit or problema or kung ano meron man dun sa patient. So, mostly, example nga ng medical imaging or ginagawa ng radiologist is yung kapag nagpapa-CT scan po, kapag po sa mga buntis, ganyan, or kapag mga nagpapa-x-ray para tignan nga po yung sa baga or kung ano condition nga po ng sa spinal cord po natin. Ganun po yung ginagawa ng radiologist using the medical imaging. So, next one naman po is yung sa number 10, which is yung rheumatologist. So, yung sa rheumatologist, specialist doctor nga po ito na nakafocus sa joints, muscles, bones, and autoimmune disease. So, yung rheumatologist, mostly po kasi, nakafocus po siya sa mga
sabihin na natin sa mga matatanda o sa mga tumatanda na ganyan na kung saan nagkakaroon ng osteoporosis at arthritis ganun, or mga chronic pain na yun nga, na kung saan affected nga po yung sa joints, muscle, and bones na tinutukoy nga po dito sa kanyang description. So yun po yung trabaho ng rheumatologist. So next one naman po is yung sa number 11, general surgeons. So general surgeons care for a patient during and after surgery. So itong general surgeons kasi, yun nga, parang overall nga po siyang nag-ooperate. So, mostly specific na mga ino-operate po niya is yung sa mga stomach, mga dibdib, or abdomen, ganun. Or mga part ng katawan ng tao na kung saan pwede nga po siyang, eligible nga po siyang gawin ng ano na yan. So, yun nga po yung mga example. And even sa skin po yata, pwede po siyang mag-operate po ng surgery. So, yun po yung sa general surgeons. So, punta naman tayo dito sa number 12, which is yung orthopedic surgeons. So, yung orthopedic surgeons naman is parang may pagkakapareho nga po siya dito sa rheumatologist na kung sa about din sa bones yung inaano niya, pinapagaling o tinitreat po niya. So, kung siguro titignan po natin yung differences po nila, yung rheumatologist po kasi specialist doctor lang po siya na kung saan, yun nga, nagbibigay lang siya ng mga gamot, treatment na iniinom, ganun. And kung i-compare natin sa orthopedic, yung orthopedic kasi surgeons is nag-ano po siya, yung nga, nag-ooperate o surgery po siya na kung saan ng broken bones or mga sports injuries, ganun po yung pinagkaiba po nila. So, yun po siya. And mostly sa orthopedic surgeons is yung talagang mostly mga nagiging patient po nila is yung mga, yun nga, mga nagkakaroon ng sports injuries or mga nagbabalian ng buto. Ganun po siya. So, yung last po natin is yung sa anesthesiologist. So, sa anesthesiologist naman po, from the word na anesthesia, so yun, trabaho ng anesthesiologist na kung saan magbigay o mag-apply nga po ng anesthesia para pampalis ng manhid or pampatulog kapag halimbawa na nanganak ang isang pasyente. Ganun po yung ginagawa ng anesthesiologist. And syempre, yung anesthesiologist, nagbibigay din nga po siya ng grant or permission na gamitin ito, especially kapag yung meron nga letter or basta permission para magkailangan niya gamitin ito, especially kapag sa mga operation. And yun lang naman po yung sa part ng anesthesiologist. And to close my report po, yun nga, alam na po natin na ang secondary healthcare is yung pangalawa nga po pinupuntahan ng mga patient kapag hindi na kaya ng primary healthcare. So yun lang naman po, and sana mas naintindihan niyo po yung mga specific na purpose or expertise ng secondary specialist doctors. So yun na po at dito na po mag-end yung aking video report. And sana po may natutunan po kayo. Thank you.